Galing sa isang restaurant si Rolito Go. Matapos silang mag-away ng kanyang nobya, nagmaneho siya ng sasakyan at dumaan sa Wilson Street sa San Juan. Dito sa kalsadang ito, nag-cruise ang landas niya at ni Eldon Maguan. Bibili lang sana ng pizza si Maguan. Pinasok ni Go ang Wilson Street kahit one-way ito. Dahilan kung bakit muntika na niyang mabangga ang sasakyan ni Maguan. Matapos nito, nagkasagutan ang dalawa. Binaril ni Go sa ulo ang biktima. Guilty ang naging hatol kay Go. You discussed in that meeting the concept of operation. Yes, sir. And you revealed to them the person to be apprehended. No, sir. Pero bago pa man siya masintensyahan noong 1993 ng reklusyon perpetua o pagkakakulong ng 40 taon, nakatakas si Go. 1996 o 3 taon matapos ang hatol ng korte, nahuli siya sa isang babuyan sa Pampanga. April 1996 nang sinimulang bunuin ni Rolito Go ang parusang habang buhay na pagkabilanggo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. High-profile case ang kaso. Nasa construction business ang akusado. 20 taon matapos makulong, binigyan ng pardon ng Korte Suprema si Go dahil sa magandang asal sa loob ng Bilibid. Pero layaman, tila bilanggo ng karamdaman si Go. Diretso siya sa ospital dahil sa sakit niyang stage 4 colon cancer. Hindi niya sinasadya ang pangyayari. Iyan ang laging sinasabi ni Go habang nakakulong. Yung pagkakamali ko doon, napatawad ka ako sa tumatawad. Ngayon ako naman, itungkol yung panong ko. Sana magpapagpaan na sa pamilya papamuhay na maayos. Prudence is the better part of valor. Pinaka maganda yun, humble ka, mapagkumbaba, mapagpasensyoso, ganyan. Or kung talagang, alam mo, kung hindi mo makontrol sarili mo, siguro yun, huwag ka na lang manakit, no? Siguro mamura mo, o kaya masigawan mo, pero yung manakit ka, or makapatay ka, yun, iba na yun. Nagtago naman sa bahay ng kanyang ina, si Jason Ivler. Matapos niyang mapatay, si Renato Victor Ebarle Jr. dahil din sa road rage. Dito, nakipagputukan siya sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa investigasyon ng NBI, sanay na humawak ng baril ang dating US Marines na si Ivler. Nadakip ang road rage suspect na si Ivler noong Enero 2010. November 18, 2009, binaril at napatay ni Ivler si Ebarle Jr., 27 taong gulang, dahil sa away trapiko sa Barangay Valencia sa Quezon City. Habang tumatakbo ang sasakyan ng akusado ni Ivler, pinilit niya na mag-overtake doon sa sasakyan naman sa Land Cruiser na gamit ni Victor Ebarle Jr. Nung nagpresenta kami ng ebidensya, lalong-lalo na yung mga eyewitnesses na aktwal na nakakita doon sa pagpatay, naipakita namin at nakumbinsi ang korte na yung paraan ng pagpatay na ang sabi nga nung pulis na nakakita at presenta namin, calculated. Ibig sabihin, sinigurado ng akusado na patay si Mr. Ebarle.
Anak ng dating Presidential Chief of Staff Undersecretary na si Renato Ebarle ang biktima. Nag-iisang anak si Victor. Iniwasan ng tatay na umattend ng mga court hearings kasi nga unang-una iniiwasan niyang makita si Ivler kasi baka hindi niya makontrol ang kanyang sarili, ano ang magawa niya. Ikalawa, ayaw niya rin na makita ang sarili niya na ano ang magiging reaction niya kapag narinig niya yung testimonya ng mga witnesses kung paano pinatay ang kanyang anak. Noong 2015, hinatulan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong si Ivler. Pinagbayad din siya ng 9.3 million pesos na danyos. Kasalukuyang inaapila ng kampo ni Ivler sa Court of Appeals ang kaso. Hindi raw tiket ang pagmamay-ari ng baril para maging siga sa kalsada. I would suggest na wag mo na lang patulan. Imagine mo kung sa ilang segundo o ilang minuto nagalit mo yan, masisira yung buong buhay mo. Kasi the mere brandishing, yung paglabas ng barel, kahit hindi ko pinutok, pwede ka ng kasuhan. So, imagine mo yung sakit ng ulo na dadaanan mo dahil lang binusinahan ka or na sininyasan ka ng masama or nagkatitigan lang kayo, huwag mo nang patulan.